Apo Kunching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sa bawat pinagdaraanan, walang malilihim sa Kanya. Anuman ang dalahin, pasanin ng sinumang anak niya, tuwirang siyang nakababatid sa lahat, walang malilihim ni anuman. Kaya't halina mga minamahal ko, ilagak sa Kanyang lahat ng inyong kagulumianan, lahat ng panghihina ng kalooban, lahat ng pag-aalala sa buhay at pagkatakot sa kinabukasan, sapagkat tanging Ama lamang ang may karapatan. Sa bawat anak niyang gumawa ng kahiwagaan at tuwirang kadakilaan, pagpalain kayo. Sino nga po ba ang may pagnanasa na mahirapan ng isip at damdamin niya? Walang taong may gusto na siya'y masaktan, na siya'y magulumihanan, na siya'y masakitan. Iba po yung masaktan, iba yung sakit sa masakitan. Tama po ba? Yung sakit ay karamdaman ng kahulugan. Yung sakit, yung pagdurusa. Kung minsan sa nagaganap sa buhay ng tao, marami kang maitatanong. Kung ang pag-iisip mo ay walang pangunawa, magugupo ka ng iyong mga katanungan na walang makasagot, walang makatugon maliban ang Ama. Subalit, tanging ang panalangin walang humpay ang tugon sa lahat ng iyan. Buhay po ba ang Diyos? Panalangin matapat, panalangin matibay, na may katotohanan sa kalooban. Panalangin walang humpay, na tanging Ama ang may kapangyarihan para gawin niya ang imposible na maging posibleng maibigay. Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw, ang nakadama sa Kanya at tuwirang nakakilala, pinagmimithi ang lalo pa siyang kalugdan. Nagmimithi siyang lalo pang malugod ang nalugod sa Kanya. At nawa po, lahat kayong mga nakadama na, patuloy na magmithing kayo'y kalugdan ng Ama. Patuloy na kayo'y magmithing malugod siya. Sapagkat aanhin mo nga ang lahat ng kinamtan mo sa ibabaw ng lupa. Masaya ka ngayon, maligaya ka ngayon pansamantala. Subalit pagkatapos niyan, ano kaya ang kapalit ng pagpinagpalit mo ang kalooban ng Ama na dapat ay maghari sa iyo, na pinanaig mo ang sanlibutan at sariling damdamin mo, na ginusto mo ang kalooban mo kaysa damdamin at kalooban ng Ama. Mamahal, mahirap ipanaig ang kalooban ng Ama kung ganang pagkatao ang umiiral sa tuwina. Sadyang napakahirap. Kaya lamang mapananaig mo ang kalooban niya kung sadyang
may takot ka na sa Kanya. At nawa, lahat ay magkaroon na ng ganap na pagkatakot, sapagkat batid niyang Amay makapangyarihan sa lahat. Sumainyong paghahari, mapuspos kayong ganap. Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya tumango po tayo mula kay Lucas. Nang panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan ng baybayin dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at magpagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo at sapagkat siya ay may taglay na kapangyarihan na nakapagpapagaling ng lahat. Kung inyo pong susuriin, mga minamahal ko, pumili ng 12 alagad na tinawag na apostol. At naroroon ang kanyang mga alagad, mga ilang alagad, sa makatwid. Labis sa 12 ang mga alagad nitong Kristo. Labis sa mga tinura niyang pinilian niya ng 12. Sapagkat batid ng Kristo na hindi lahat na iyon ay magtitibay. Sapagkat batid ng Kristo na may magtatalusira at maghuhudas. Sapagkat batid ng Kristo na hindi lahat ay makasusunod sa Kanya. Sapagkat tarok ang kanilang mga kaisipan at damdamin at kakayahan, na kung ang pinanaig lamang ay ang kaloob ng Kristo sa kanila, lahat sana'y napili silang lahat. Subalit nga, ang kabanalang pagtupad ay hindi ganang maunawaan ng lahat. Ang pagpapakabanal ay mahirap tuparin ng isang katauhang kaisipan at damdamin. Napakahirap tanggapin ng isang makalaman at mahilig sa pita ng laman. Kaya't ang paghahari ng Espiritu Santo ay hindi mapuspos sa bawat anak ng Ama. Kaya't ang paghahari ng kabanalan at katotohanan ay hindi makabuo sa lahat ng nilalang ng Ama. Sapagkat nga, ang nagtitibay na tumutupad at sa Ama'y tumatalima, siyang ganang nakakaunawa sa lahat ng kanyang kalooban, sa lahat ng kanyang kagustuhan. Kaya mga mahal, naway isa kayo sa mapabilang sa panahon ngayon na ang Espiritu Santo ang siyang naghahari upang sa gayon isa kayo sa mapagharian at makaunawang lubos sa kalooban at kagustuhan ng Ama sa pangalang Hesukristo.
Sadyang mahirap unawain ang kabanalan, sadyang mahirap tanggapin ang pagpapakatotoo. Subalit, nasa salarawan sa kaganapan ng Kristo at mga apostol, ang pagtitibay at pagtitika ng bawat isa ang siyang naging daan ng pagiging tagumpay nila. Nawa, magmithi ang bawat isa, bagamat wala na ang Kristo sa harapan ng bawat isang naririto ngayon, na kung ano ang kalooban ng Ama siyang paghariin, na kung ano ang kagustuhan niya siyang pangunahin, upang walang sakit at walang hirap na kamtin ng bawat isa kung ano ang nararapat para sa ikatatagumpay ng pananampalataya, ng pagkilala at pagsamba sa Diyos na hindi nakikita. Mga minamahal ko, ang panalangin walang humpay, marami ang naidudulot sa bawat anak ng Ama. Panalangin may katapatan, bumubuhay ng sigla, ng kalusugan, ng pag-asa, ng katawan, ng tao. Kaya't sa inyong lahat, nawa, patuloy na kamti ng pag-asa at ligaya ay maghari sa kalooban at kaisipan ng tao'y kapayapaan upang patuloy na mahapukap, makilala ang Diyos na nagbibigay buhay sa bawat isa. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kung lahat lamang ng tao ang iisipin ay ang kapahamakan kapalit ng mga kasalanan, walang taong ipagpapalit, ipagbibili ang kaluluwa sa panandaliang pagkita, sa panandaliang aliw, sa panandaliang sigla. Kundi lahat ng tao pagsusumikapan na ang pawang katotohanan ang siyang isa sa buhay upang sa gayon, sa bawat araw na nabubuhay ka, ang ginawa mong pawang mabuti ang siyang magsiglang bigay buhay sa kaluluwa mo at pawang katotohanan ang magbigay din ligaya ganap sa buhay bilang katauhan ninyo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Bakit hindi makalapit sa Jesus? Bakit ayaw lumapit sa isang Jesus ang maraming nasa katiwalian ng kabutihan ng ginagawa? Bakit maraming nagalit? Sapagkat sila mismo inuusig ng sarili. Sila mismo hindi lang nila maamin. Sila mismo kaya hindi makatanggap at makipagtotoo. Hindi pa ganang totoo ang sarili nila para sa Ama. Sapagkat kung tinanggap mo ng ganap ang katotohanan sa puso mo, makahaharap ka na sa isang Kristong nagpapakatotoo. Makatatanggap ka na ng tapat at totoong pag-ibig sa puso mo, sapagkat siya unang sisibol at siya unang maghahari upang magpatotoo. Ang Diyos mong sinasamba't kinikilala ay buhay na buhay sa iyo. Mga minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Alalaang baga, ang may pandinig ay nakarinig. Net karamaniyahanan, net karamaniyahanan, net karamaniyahanan. Aanhin mo ang nakabuhay ka sandali sa pamilya mo at naibigay mo sandali ang ginhawa na hindi pa naman nakapagpayamang higit sa iyo, na kung pagdating ng takda naman at nalantad ang mali mong ginagawa para sa iyong kabuhayan, ay malaking kahihiyan. Bakit nga ba ito'y nagaganap, mga mahal ko? Sapagkat ang nananaig nga ay hindi ang kabutihan,
kundi ang pagmimithing makahulagpos sa bawat araw. Sa mga hindi nakikita at nakikilala ang kabanalan at kabutihan ng Ama, hindi magawa ang ganap na lumapit na makipagtotoo sa Kanya. Mga mahal ko, walang banal na tao at walang magpapakabanal kung wala ang Ama. Sapagkat kung wala ang Ama, walang taong sutil na binuhay siya para gawin niyang pagbabago ang pagiging kamalian niya, ang pagiging pagkamali ng buhay niya, pagkakamali sa buhay niya. Mga minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameniyahanan, nekkarameniyahanan, nekkarameniyahanan. Buhay po ba ang Diyos? Hindi po ba pagkahalimbawa masaya yung puso mo? Yung mga mensaheng nakapagpapasaya sa puso mo, lalo pang nagpapasigla ng katauhan mo. Yung mga mensaheng nagbibigay buhay sa iyo, lalo pang nagbibigay ligaya sa buhay mo. Di po ba? Kaya, bakit nga po ba hindi magawa ng tao na magpakasaya sa katotohanan? Ano po? Alam niyo po, pinanahimik ako ng Espiritu at ito po ang binaybay sa akin. Anak, bakit yung taong makasalanan, pag may nagtutura ng katotohanan, umaalma ang kalooban, lumalaban sa kaisipan, di niya matanggap yung tinuturan na pawang katotohanan? Ano ba gaeka ang dahilan, anak? Tanging kayo pong nakababatid, mahal na Panginoon. Sa iyong Espiritu lamang ako kumukuha ng katalinuhan. Ano po ba ang dahilan? Sapagkat naglalaban, nagtatalong isip niya. Gusto niyang maniwala, subalit nananaig ang kanyang damdamin na hindi pa niya kayang gawin ang magbalik loob. Sapagkat mas gusto pa niya ang kalayawan ng katawan kaysa kalayawan ng kaluluwa niya. Na hindi niya nababatid kung gugulin man niya yung mga araw at panahon na ngayon ay kumikita sa masamang paraan. Sa isang iglap kung bawiin niya on, siya rin ang mahihirapan, siya rin ang mapaparusahan. Kung magkagayon po, Panginoon, anong dapat gawin? Na ako'y matutunan niya at kilalanin, siya'y magbabagong buhay din. Ganun po pala, mga minamahal ko. Yun po pala ang kaparaanan para magbagong buhay ang tao. Yung tanggapin ng Panginoon sa puso niya at manalig siya na siya ang gagawa ng paraan sa buhay niya. Yung hindi siya magtiwala sa magagawa niya, kundi magtiwala siya sa magagawa ng Ama. Yaong manalig siya sa kahiwagaan ng Ama, hindi nananalig siyang may magagawa siya, kundi ang Ama ang siyang aasahan niya sa tuwina kalin sabay niyon ng pananalig at pagtitiwala niya ay gawin niya yung tama sa buhay niya. Gawin niya yung marapat para sa Ama at ituturo pala ng Ama ang nararapat para sa kanila. Ganun po pala. Mga mahal, salamat po sa Ama. Salamat sa Kanyang Espiritu na patuloy nagpapahiwatig, nag-uulat ng marapat. Katulad halimbawa po sa mga magnanakaw. Habang nagnanakaw, paliksahan sila. Taguan. Pag nakasukol, di po ba sila rin mismo natatakot sa sarili nila?
sapagkat nakataya yung buhay nila sa ginagawa nila. Na yan, anak, ang ayaw kong mangyari sa buhay ng tao. Yung lagi siyang nagtatago sa kanyang kasalanan. Yung nagtatago siya sa kanyang dilim, sapagkat walang malilihim sa akin. Ang nais ko at layon, anak, lumantad ang aking mga anak sa katotohanan. Apuhapin ako't sundin, at ako ang maghahari at nagbibigay ng katapatan para makapamuhay sila ng naaayon sa akin. Mamahal, ganun po pala ang gusto ng Panginoon. Nakatahimik po ba kayo dahil nalulungkot kayo? O dahil di nyo naunawaan ang mensahe? Nawa po, anuman po ang damdamin ninyo, tanging Ama nakababatid. Ano man ang saloobin ninyo, tanging siyang nakaalam. Siya pong nakatatarok sa inyong lahat. Ang pinakamahirap pong pangyayari sa buhay ng tao, yung hindi mo ginusto. Yung kabuhayan mo'y malugmok, mawala sa'yo, na ang gumawa ay kapwa-tao mo. Yung pong pinakamahirap sa buhay ng tao, at yung gumawa ka ng mabuti, tapos ay papahamak ka pa ng kapwa-tao mo. Subalit, alam niyo po ba, lahat na yan walang mahirap sa Ama. Lahat na yan ay kaya niyang pag-aanin, kaya niyang ibigay ang kahulagpusan. Buhay po ba ang Diyos? Ang patuloy na pagpapasalamat, papurit, panalangin may galak, ang paraan para ang tao'y magliwanag na sapat, magliwanag na ganap. Buhay po ba ang Diyos? Kayo po, tanungin ko kayo, ano ang mas gusto ninyo? Pagdating nyo, hinaplos kayo, ginamot kayo, at pagkatapos ay pinauwi na? O ang pakikinig ng mensahe na hindi man kayo hinaplos, hindi man kayo hinawakan, kung ang puso ninyo hinaplos ng Panginoon at ang isip nyo hinaplos din ng Ama, hindi kaya kayo mas lalong maligaya at masaya? O sige po, anong gusto nyo? Haplos o mensahe? Pabor po sa akin yon. Pag halimbawa, haplos, marami ko pong alagad na yan, ako iuupo na lang. Di na ako maghahaplos. Pero alam niyo po, ang hindi niyo po nababatid, ang Panginoon humahaplos ng kaisipan ng tao at damdamin niya, kahit hindi niyo po siya nakikita. Kaya ang pinakamahalaga po, siya ang humaplos sa isip at damdamin niyo, makikinabang po kayo. Kahit hindi po niya kayo haplusin na nakikita ninyo, at ang kamay na ito'y pagagalawin para sa inyo, mas daig pa po kung kayo'y nahaplos ng isip at damdamin, sapagkat hindi lamang po sa balat niyo yun mararamdaman, kundi sa kaloob-looban. At yan po ang pawang katotohanan. Halimbawa po, isang halimbawa po, bilang isang apo kuntsing ng napilay. Sa salita lang po ng Panginoon, doon ako gumaling. Doon sa salita niyang, manalig ka anak, magtibay ka. Kahit hindi mo yan ipa-x-ray, gagaling yan, paa mo na yan. Sa kanyang kapangyarihan, wala pong humilot sa akin noon. Tinapalan ko lang ng dahon ng atswite, nang namamaga, nang wala na tangan-tangan. Oy, ba't po gumaling? Dahil sa kanyang salita. Kaya napakahalaga po ng salita. Paano po magbabago ang isip na nadidimlan? Paano po magbabago ang isip na nalilito? Paano po magiging payapa ang isip na nagugulo? Paano
Paano po magbabago ang nagngingit-ngit na damdamin? Paano po makapagbabago ang masakit ang kalooban sa mga salitang banal? Hindi po sa pagkain, hindi po sa mga bagay, hindi po sa salapi. Hindi mo pwedeng itapal sa puso mo yung pera para sabihin mo, "Hoy pera, pagalingin mo nga puso ko." Hindi po. Hindi mo rin pwedeng ipaypay sa katawan mo para pagalingin niya isip mo. Hindi po. Lalong hindi rin ibabasta-basta mo at pagkatapos bibit-bitin mo, sasabihin mo, "Hoy pera, bayaran mo nga kaluluwa ko." Hindi po. Ang makapagpapagaling po ng inyong kaluluwa ay ang pagtanggap ng inyong mga isip at damdamin sa banal na salita. Kaya kapag ang naghari sa isip at damdamin nyo ay ang mga banal na salita na pinagninilayan at pagbubulayan nyo, gaano man ang sakit ng kalooban nyo, gaano man ang hirap ng kalooban nyo, gaano man ang galit nyo sa kapwa nyo, naghihilom ng banal na salitang tinanggap ng puso mo. At pinagnilayan ang isip mo para magliwanag ang nalilitong kaisipan mo, ang nagugulumihan ng pag-iisip mo, at ang puyos na nagpupuyos na damdamin mo. Yan po ang pawang katotohanan. Yan ang ginamot ng Kristo sa panahon na yaon. Yaon ang binigay na pagpapalaya sa mga tao. Hindi po ang pagkain, hindi po ang salapi, hindi ang kayamanan, kundi ang banal na salita. Ang mga banal na aral na nagsilbing liwanag, tanglaw ng buhay. Yaong mga tumanggap at kumilala, nakaunawang ganap, nakapagbago ng isip, nagbago ang damdamin, nakapamuhay ng naayon sa kalooban ng Ama. At kung wala pong nabahaginan at nakapamuhay ng katulad sa panahon na yaon, ngayon din pong panahong ito, walang makikipag-isa sa inyo at magbibigay katatagan sa inyo at magpapatibay sa inyo at magsasakripisyo sa inyo para lamang ilunsad ang hindi dapat mamatay na kaloob ng Ama. Yaon ay ang kanyang mga banal na aral. Mga minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Pawang katotohanan ang sa akin tinuturan. Sumainyo ang paghahari ng Amang mahal. Kung tuwirang ang tao ay kumikilala sa Ama, ang lahat ng tumutokso sa isip at damdamin niya ay di ganang patutokso siya para mapaglabanan ng damdamin niyang taglay. Ang di marapat manaig, kundi ang pangingibabawin ay ang damdamin ng Ama na dapat mag-ari sa bawat anak niya. Mga minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Nekarameniyahanam, nekarameniyahanam, nekarameniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Ama. Naunawaan niyo po ba yung mensahe? Salamat po sa Ama. Alam niyo po, kung hindi lang po sa banal na salita, hindi rin po ako magtsatsaga. Kaya lang po, masigit pa sa kayamanan itong nasumpungan ko na ito, kaya ako'y nagbabata. At nawa po'y makapagbata rin kayong lahat. Sapagkat, sige nga po, alam niyo po ba kung kailan kayo mamamatay? Alam niyo po ba kung anong mangyayari sa buhay niyo? Subalit kung alam niyo pong nakilala niyo ang Diyos at naramdaman niyo siya, masaya kayo. Tama po ba? Totoo po yan. Ang pandamang ibinigay sa iyo ng Ama, ang pandamang naibahagi niya sa iyo, yun ang nakapagpapagalak ng puso. Yun ang nakapagbibigay liwanag sa isip. Kaya, kung lahat nga lang po ng tao ay makikipagtotoo sa kabanalan, naku po, may bibigay pong lahat ng Amang pawang katotohanan. Totoo po. Tingnan niyo po ng panahon ni Moises. Sa isang tungkod lamang,
nagpatotoong marami siyang hiwagang nagawa. Sa makapid, sa isang bagay na kaloob ng Ama, marami siyang hiwagang may gagawad sa buhay mo, may bibigay sa buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, ipanalangin ang mga nadidimlan na magliwanag ang kaisipan. Ipanalangin ang mga nagugulumihanan na mapayapa ang kalooban. Ipanalangin ang mga naliligaw na magbalik loob sa mangmahal. Ipanalangin ang nagkakasakit dahil sa kanyang sama ng loob na kanyang mapalaya at magpatawad ng ganap. Ipanalangin ninyo ang mga inaapi na daratalang takda. Ang api hahanguin ng Ama na tanging siyang tanggulan at sandigang matibay. Ipanalangin nyo ang mga taong humahamak sa inyo sa mabuting gawa nyo'y di makaunawa sa inyo. Ipanalangin yung lahat ng tao'y makaunawa sa bawat kalooban at kagustuhan ng Ama. Sa gayon, kung lahat ng tao'y nasa mabuti at payapa ng pamumuhay, wala nang sakit at dusa na mapapalasap sa parusa. Buhay po ba ang Ama? Kaya, may alam po ba kayong namumuhay sa kalikawan? Sa kalikuan? Tulungan niyo po sila na mahango niyo sa kaligawan at kalikuan. Naway maging daan kayo ng kapwa niyo maakay sa matuwid sa daan ng katotohanan patungo sa buhay na walang hanggan. Huwag po kayong maging sakin, huwag kayong maging makasarili, at lalong huwag kayong maging malabis sa sarili niyo. Kundi, gawin niyo pong marapat ang bawat nararapat siyang magawa niyo sa inyong kapwa upang ang dapat diggantimpala sa inyo'y ibahagi at igawad ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, pagpalain kayong ganap. May naunawaan po ba? Salamat po. Kaya humango po tayo sa mga taga-Kolosas. Ganap na pamumuhay kay Kristo. Yamang tinanggap ninyong Panginoon si Jesucristo, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo pang hindi mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhan at mangdarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo, kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao. At dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, ang masamang hilig ng laman ay maiiwasan at maitatakwil ng sinuman. Buhay ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya ang pagtanggap sa Kristo ay nagpapatotoo na nawawala ang sarili mong layunin sa sarili, adhikain ang sarili, pagmimithi ng sarili, kundi ang nagiging layunin mo na at mithiin ay ang para sa lahat ng kapwa mo. Kaya kung lahat lang ng tao'y magiging ganito, kaysayang mabuhay bilang Kristiyano. Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Mayroon lamang po akong karampot na babahagi. Mayroong naging isang pasyente rito na talagang dinamot siya sa kanyang karamdaman na gumaling naman at tumaba nga. Pero alam niyo po ba, na dati ay pag nakikita niya ako ay talagang malayo pa'y nakangiti na, nagmamano, nagaganyan. Pagkatapos ay bigla na lang
Hindi siya makatitig sa akin, ayaw niya akong lapitan at makita man ako'y ganyan, ayaw niya pong marap. Tinanong ko ang Panginoon, Panginoon, may pagkakamali po ba ako dun sa tao na yun? Constancia, lumalabas ka ba ng tarangkahan para makipagkwentuhan? Hindi po. Inaalam mo ba yung kasiraan ng kapwa mo? Hindi po. Kung magkagayon, anak, anong dahilan at hindi kanya matitigan? May ginagawa yan, Eka, na labag sa akin, na alam niyang alam mo, kaya hindi kanya maharap. Ay, ganun po ba? Eh, hindi ko naman po siya kakausaping ipapahiya at hindi ko rin siya lalayuan. Kundi mamahalin ko siya para nang sa gayon makapagbalik loob po siya uli sa'yo. Anak, tandaan mo, ang taong nadidimlan at nagahari pa ang kanyang kaisipan, hindi niya kayang isuko ang kanyang katauhan. Subalit daratalang takda may mangyayari doon at muli, Eka, anak, lalapit siya sa'yo. Sabi ko, Panginoon, ayaw ko naman pong kaya lang po lumapit sa akin may mangyayari pa. Sapagkat anak, nagpakilala na ako sa kanya, subalit hindi pa niya ako nakilala. Nasilaw siya, Eka, sa karampot na kita. Nasilaw siya sa sanlibutan. Subalit, hanggang saan niya on? Di pa rin naman makasasapat sa kanila. At di pa naman ito makakatighaw. Kundi ito'y daratalang takda, may magaganap sa kanya. Sabi ko, Panginoon, huwag naman. Nahahabag po ako sa kanya. Hanguin mo po siya at baguhin niyo po siya. Kung kikilalanin niya, Eka, ako, anak, malilisya siya sa kapahamakan. Subalit, kung pagpapatuloy niya yaon, tanging ako nakakaalam. Hindi ko po kayo minilithing maniwala sa akin at hindi ko rin po kayo pipiliting maniwala sa akin. Subalit, ako'y hindi po nagsisinungaling at hindi po ako gumagawa ng istorya sapagkat ayaw ko naman pong ako'y magmagaling sa inyo. Subalit, kapag may binahagi po ang Espiritu, dinudulog ko na lamang po na nawa ay huwag mangyari. Sapagkat minsan na pong nangyari yaon na hindi ko na kailangang ibahagi lahat sa inyo. Sapagkat ako naman po ay hindi naglingkod para magmagaling sa inyo at magyabang o di kaya'y magpasikat. Kundi ako po ay naglingkod dahil tumutupad lamang ako sa atas ng Panginoon. At kung hindi ko po alam na siya ito na nag-atas sa akin, hindi po ako magpapakasakit ng ganito sa walang kabuluhan na pakinabang sa pinaglilingkuran ko. Subalit dahil ang Ama ang siyang totoong nagbibigay ng kaparaanan at nagpapatotoong siya ang aking pinaglilingkuran, pinakikita naman po niya ang katotohanan din kung paano niya gawin na maging kasiyasiya at mapayapa ang aking kalooban at kaisipan. Kaya sa inyo pong lahat, naway maunawaan ninyo kung ano ang kabanalan at kabutihan. Maunawaan niyo rin po kung ano ang kasamaan at kamalian upang kayo makapamuhay, makapamili ng tama at tumpak sa inyong buhay. Sapagkat ang buhay po ay panandalian lamang. Ang buhay ay pahiram, may wakas at hangganan. Mas masarap na mabuhay ka na ikaw ay kahit sa simpleng pamumuhay ay masaya, kahit sa simpleng pamumuhay ay payapa, kahit sa simpleng pamumuhay ay hindi ka nagpapahirap ng kapwa, na kung mayroon ka mang nagawa na hindi mo sinasadya at di mo kalooban sa pagdamay mo sa kapwa mo, yaon ay hindi mo rin kasalanan sapagkat tanging Ama rin ang nakababatid kung bakit mo yaon nagawa at siya lang nakasusuri sa iyo sa bawat araw mong ginagawa, mithiin at laman ng isip at damdamin. Kaya't siya po ang nakaalam ng lahat. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, pagharian kayo. Kumusta na, Christian? Tayo ka, tayo.
Aba, tumayo ka. Ano ang pangalan mo? Ha? Boy. Si Boy at si Christian nagsabay tumayo. Christian, ayun. Okay na yung leg mo, Christian? Oh, kumusta ni paa? Bumaba sa paa? Yun naman ang kumira. Mamaya, wala na rin lahat yan. Ano? At yan po ang kasiyahan ng naglilingkod sa Ama. Yung may mapagalak ang kapwa mo, masaya ka na. Yung may maginhawahan sa ginawa mo, ay masaya. Alam niyo po, yun ang mapakaligaya sa puso. Yun ang hindi kayang bayaran. Naramdaman niyo na ba yun, mga alagad? Naramdaman niyo na ba yun, mga kap? Mga choir, naramdaman niyo na ba yun? Mga ITT? Ba, wala yata ang ITT. Talagang totoong-totoo po. Ang kasiyahan ng damdamin, ang kalooban na naririyan sa iyong kaloob-looban, yun po ang napakasayang di mo kayang ipaliwanag. Yung po bang kahit na naglilingkod ka sa mga pinagdaraanan mo yung nakapaglilingkod ka, pag nakita mo yung pinaglingkuran mo, masaya ka na rin eh. Tama po ba? Bakit po kaya nagagawa ng tao na magpasakit sa kapwa-tao? Ano po? Alam niyo po, di po ba nakatala sa banal na aklat? Kung ano ang tinanim, siyang aanihin. Kung ano ang inutang, siyang babayaran. Kung ano ang ginawa, siyang gantimpala. Tama po ba? Kung kasalanan ang ginawa, kaparusahan. Ba't po yung iba nagagawang pumatay? Kamatayan din ang kahatulan doon. Tama po ba? Sa karampot na halaga, pagpapalit mo yung kaluluwa mo at buhay mo. Bakit nga po ba? Alam niyo po, nakakaiyak. Kung mararamdaman niyo lamang po ang damdamin ng Ama sa ginagawa ng mga anak niya. Kumisan, sabi ko po sa Panginoon, ipadama mo po yung nararamdaman po sa kanila. Padama mo, Panginoon, yung pinadadama mo sa akin para maramdaman po nila ba't tumatalima ako sa iyo? Ba't sumusunod ako? Alam niyo po, bakit hindi mapagnilayan ng tao nang winasak ng Ama ang Sodoma at saka Gomora? Ang Babylonia, kaya niya pong gawin yun. Bakit po kumisan ay may nagaganap na tsunami, baha? Kalikasan po ang gagawin ng Amang hahawi sa tao. Maniwala po kay Chendy. Kalikasan ang babawi sa maraming buhay. Kapag may nasunugan doon, hindi lahat maraming mamamatay. Subalit, kapag sa baha, libo-libo na mamatay, di po ba? Hindi ko po kayo pinipilit na maniwala, subalit bumilang lang po kayo ng taon. Marami pa kayong makikita. Marami pa po kayong masasaksihan na kapahamakan ng tao. Kaya po ako nagsusumikap, nagsusumakit na tumupad. Hindi para sa aking sarili, kundi para sa pagmamahal ni Kristo at ng Ama sa inyo. Kaya kung magmamalasakitan lamang po kayo, dadamayan niyo yung kapwa niyo. Masarap po yung makapagpaligaya ka ng kapwa mo, makapagpasaya ka ng kapwa mo, kaysa makapagpahamak ka ng kapwa mo. Sigurado, kapahamakan din ang ganti sa iyo. Sapagkat ang Diyos po ay buhay, hindi bulag, hindi bingi. Nagawa mo ng lihim, walang nalihim sa Kanya. Daratalang takda kung paano mo ginawa sa kapwa mo, ganun din ang gagawin sa iyo.
Totoo po yan. Kaya kung alam lang ng tao, magiging bingi na lang po ba ang Diyos? Magiging bulag na lang po ba siya lagi? Sa maraming naaapi? Sa maraming kawawa? Hindi po. May takda po ang lahat. Tandaan po ninyo yan. May takda po ang lahat. Kaya kayo po, sa konting nararamdaman ninyo, huwag na kayong nalulungkot. Kundi magtiwala kayong ganap sa Ama. Manikluhod kayong ganap sa Kanya. Mangagsisi sa mga kasalanan at kayo po ay pagbibigyan niya. Buhay ba ang Ama? Ano po bang silbi naman kahit sabihin ito sa inyo? Eh wala naman po kayong bayad. Kung may bayad po kayo, maaaring magsubigaw ng ganito dahil may pakinabang. Kaya binabayaran nyo dahil dun sa salitang yaon. Subalit wala po. Wala. Kaya anong dahilan at magsusumigaw sa inyo ng ganito? Mga mahal, magnilay po kayo. Kapag nagmahal ka, mamahalin ka rin. Maliwanag po na nakatala sa banal na aklat. Kapag nagbigay ka, pagbibigyan ka rin. Kapag tumulong ka, tutulungan ka rin. Kapag nagmahal ka, tumulong ka, nagdumamay ka sa kapwa mo, ganun din ang gagawin sa iyo. Pag nagpahama ka ng kapwa mo, mapapahama ka rin. Ba't gagawin mo pa yun? Tama po ba? Wala naman pong away-away kung nagkakaisa lang ang mga tao, kung nagkakasundo lang. Tama po ba? Kaya ang pinakamahalaga, panalangin walang humpay. Dalangin na ng bawat isa. Buhay po ba ang Diyos? Ipanalangin niyo po yung sa palagay nila, sa sarili nila, totoo sila, tama sila. Subalit humahamak naman sila ng kapwa nila. Ipanalangin niyo po yung mga taong nagsasabing nasa katotohanan, subalit walang pagmamahal sa kapwa. Ipanalangin niyo po yung naglilisya ng aral, binabaluktot ang katotohanan. Ang tama ay kinaliligtaan, ang mali ang ginagawa sa buhay. Ipanalangin niyo po lahat ito at ang Ama'y nakahandang makinig sa inyo. Sa inyong katapatan, sa inyong katotohanan, siya'y buhay na makikinig, mga mahal. Sapagkat ang panalangin may katapatan, dinirinig niyang tuwiran. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Ba't hindi naiisip ng tao? Halimbawa, ikaw may pamilya ka. Pinahamak mo yung kapwa mo. Kung sa pamilya mo gawin yaon, gusto mo ba? Bakit ginagawa ito ng tao? Bakit po nagaganap yan? Sapagkat ang dilim ang nagahari. Kaya't ipanalangin niyo ang mga nadidimlan upang magliwanag ang kaisipan at doon sa kanilang buhay makagawa ng mainam. Sumainyo ang kapayapaan at yan ang pawang katotohanan. Ang nasasalig sa kabutihan, nakikipagtotoo sa Ama't Kristo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang paghahari, mapuspos kayong lubos. Nekaramaniyahan. 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 Buhay po ba ang Diyos? Ang buhay tulad ng isang awit lamang. Mayroong simula. Nako, ba't ba naman? Saan po ba yan umuwi? At may katapusan. Labanan mo yan, ha? Labanan niyo po yan. Halimbawa, sinasabi nila may duwende. Totoo po yan. May mangkukulam. Totoo po yan. May kapre. Totoo yan. Mga laman lupa yan eh. Mga laman labad, tinuhay din. Mga masasama at mabuti, meron din po yan. Subalit,
ang Espiritu ng Ama ay napakalakas. Sa Kanya po kayo magtiwala at manahang ganap. Maraming tao naniniwalang masyado doon sa na Duwende Acacia. Alam niyo po, ano bang naduwende na hindi kayang gamutin ng Kristo? Sapagkat sa salita ng Kristo ay nagliliwanag ang nadidimlan. Nakalalaya ang may pagkaalipin. Katulad mo, pinagaling ka na. Gawin yung marapat na pamilya kung anong dapat para mapuspos siyang ganap. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Kaya't pasubali ko, mga minamahal ko, kung inyong napagtanto na pagnilayang ganap ang sakit sa inyo ay iniulat. Ginawa ko lamang pinagbahaging ganap itong si Constancia na sa inyo ay naglahat ng sa akin dinatas upang inyong mapakinggan kung kayo tuwirang anak ng Ama. Pagbubalayan nyo, pagninilayang ganap, anuman ang sakit sa inyo'y ganap iniluwag. Kung pagtatantuin nyo, makikinabang kayo. O tao, pagnilayang po ninyo. Halimbawa'y anak mo, asawa mo, kapatid mo. Alam mo yung hanap buhay niya kung ano. Kaibigan mo, magulang mo, yung mahalaga sa'yo. Alam mo kung anong hanap buhay niya. Kung nakikita mong yaon lang ang hanap buhay niya, paano nangyayari ang nananagana? Ang kayo ay lumalabis sa alam mo. Alamin mo habang may panahon para may tuwid mo, para maaralan mo, para may tama mo, hanggang hindi nakalublob sa putik na baka pag kumunoy na hindi mo na maahon. At kung kumunoy na, mababaon din siya. Pagnilayan ninyo ang bawat araw kay buti ng dulot ng Ama, kay ligaya ng handog niya. Tapat at totoo siya. Walang pagkukulang siya. Walang kamalian siya. Walang hindi gagawin siya sa makabubuti sa bawat anak niya. Kaya't anong silbi ng pagpapakabuti kung walang gantimpalang mabuting kakamtin ang nagpakabuting anak niya? Anong silbi rin ang salitang kapahamakan kung walang katotohanan ang magaganap ito sa sanlibutan? Anong silbi ng salitang kaparusahan kung dito gagawad ng Ama? Lahat ng tinuturan niya ay pawang katotohanan na walang pagkabula. May takda ang lahat. Mga mahal, masarap ang mahimbing. Masarap ang kumakain sa simpleng ulam, sa simpleng bigas, sa mumurahing bigas, na hindi ang pinagmulan ay kapalit ng kaluluwang naturingan.
Masarap kumain na masaya kayo. Nagkakatuwa ang pamilya na ang ama ang pinag-uusapan ninyo. Na kaya niyong lumabas kahit saan dako, kahit saan kayo magtungo. Hindi kayo parang bulating uurong sulong sapagkat may kinatatakutan kayo at may multong ginagawa sa buhay niyo. Masarap ang makapamuhay ng naayon sa ama. Ayon sa kalooban niya. Nangganang siya at di ganang kayo ang mangunguna at maghahari sa bawat katawan niyo. Masarap mabuhay sa bawat araw. Kung sisidlan ang katalinuhang mula sa amang maghahari sa katauhan ng liwanag upang makapamuhay ka ng angkop sa Kanya. O kay buti mo, Ama, kay dakila mo. Kailan mababatid ng tao ang katotohanan mo? Yan ang tuwirang tinatanong ng anak mo sa iyo. Na tuwirang tugon mo'y ito. Kung aapuhapin nila ako'y kakamti ng sino. Yan ang pawang katotohanan, mga mahal ko. Kung aapuhapin niyo't hahanapin ng Ama, masusumpungan lahat ninyo. Hindi siya madamot. Hindi siya mahigpit. Hindi siya palalo. Hindi siya masama. Siya'y banal. Siya'y magaang makitungo. Siya'y mabuti sa lahat. Siya'y walang katapat. Kahit anong yaman na ilagak mo sa Kanya at ibigay mo't suhulan, hindi mo siya kayang bayaran. Siya'y totoo, hindi talusira. Tapat kung mangusap, walang pagkabula ang salita. Kung pakikinggan lamang ng tao sa lupa, maaayon sa Kanya ang kanilang mga gawa. Kukup-kupin niya, pasisiglahin niya, aaliwin niya, bubuhayin niya, kaluluwa, katawan nila. O tao, katotohanan ang tinuran ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay nagliwanag. Pagharian, kayong ganap. Nekarameneyahanam. 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 Kung ganang kunching, bakit ito gagawin? Anong dahilan at bakit niya susungin? Anong paraan bakit siya magsusumakit na ito'y tukdin? Ganang katauhay wala sa inyong harapan ang kaukulan at paglalayon. Ganang espiritong di nyo nasisilayan. Napakabuti ng layunin ko sa inyo. Ang pagmimithi ko'y walang katapusan, na kayo'y tanglawan at hanguin upang kamtin ang inyong kaligtasan. Mahal na mahal ko kayo. Ginamit ay taong katulad nyo upang makapangusap, makapagbigkas sa harapan nyo. Kung may pagtatanto kayo't pandama ng buhay ito bilang kayo'y mga tao. Pagharian kayo, mga mahal ko. Nekarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya.
Pag inaawit niyo po yung give thanks, ano po nararamdaman niyo? Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks. Kung ganap nyo lamang pong nanamnamin ang awiting yan, ano pa nga bang ipangangamba mo at ipag-aalala sa buhay mo? Ano nga pa bang gagawin mo para patuloy na magliwanag ka? Ang bawat araw, kapakinabangan, pag-asa, buhay at ligaya. Kaya kung lahat lang ay makikipagtotoo, mahahango ng Ama ang lahat ng anak niya may pagdurusa. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat
sali, umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Ang taong umaasang may magagawa ang Ama, nagtitibay sa pananampalataya niya. Ang taong umaasa sa magagawa niya, laging tuliro ang isip at damdamin niya. Ang taong laging ang pag-asa'y Ama, payapa sa tuwina, kalooban niya. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Salamat po at kayo muling nakadalaw sa dakong ito. Salamat po sa mga nag-aalay na hindi tayo nawawala ng inaalay sa dambana. Na pinakikinabangan ng kapwa. Pagpalain po kayong lahat. Di man po nakita ng mata ni Apo Kunching kung sino kayo. Subalit ang Ama, laging nakikita niya kung sino kayo. Ano po? Kaya sa Kanya niyo po ibinigay, tao na kinabang, siya po ang gaganti sa inyo. Tama po ba? Kaya gagantihan kayo ng Ama. Siya po ang gaganti sa inyo. Ako po'y walang may gaganti sa inyo. Kung ano man po ang ginagawa ninyo, Oop. Nahagingan si para pala palak. Oop. Buhay po ba ang Diyos? Aba, may natira. Akin to. Magic! Ay, salamat. Magic. Day to you. Sino po ba may birthday? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Maligaya, maligaya, maligayang bati. Ang dami ko pong alagad at mga kaps. Siguro po, sabi nila, ay, special yun. Alam niyo po, hindi ko po kayang ipaliwanag sa inyo. Minsan po, may alagad akong nalilimutan kong batiin. Sabi ko, Panginoon, bakit po ba hindi ko nabati iyon? Sabi ko, baka magdamdam sa akin yung alagad. Pasubali ko sa iyo, anak. Yan ang katotohanan.
Sa katotohanan lang po, pag nandito ako sa harap ninyo, kung ano lang po yung pumapasok sa akin, yun ang nabibigkat ko. Siyempre po, o kayo po ba? Yung po bang wala dito, nababahagi ng bibig nyo? Wala po, ano? Kaya kung minsan pag nasa, ay, apo, ba't di mo binati si, ay, ganun ba? Eh, ba't kanina ka ako paglabas ko, sabi ko, babatiin ko. Eh, pag alis ko, eh, wala na. Ano magagawa ko? Kaya lahat po sila ay pantay-pantay. Pare-parehas kayong lahat ng mga lagad. Kaya lang po, siyempre po, kumbaga sa, halimbawa po, ano, pinagsama-samang hipon, ano, pag hinaluan mo yan, oh, sama-samang hipon yan, pero hindi pare-parehas na masusubo mo lahat yan eh. Tama po ba? Tama po ba? Kaya po kung sino ba't hipon ang hinalimbawa mo, eh hipon po pinakikita sa akin, eh hipong alabos. Eh, ba't po ipong alabos? Eh, ganyan po yung mga lagad. Tumatasik-tasik. Para mabuhay. Pagpalain ka. Sige. Sa akin po mga lagad, alam ko yung malambing, yung matampuhin, kilala ko lahat sila. Alam ko yung kanilang mga tinatagong damdamin. Kaya lang po pag tinitingnan ko silang ganyan, wala silang maririnig sa akin. Wala po silang maririnig sa akin, pero pag tinitigan ko silang ganyan, alam ko yung sa kanila'y matampuhin, maramdamin, nagpapapansin. Buhay po ba, Diyos? yung pag hindi napansin, siyempre po damdaming tao yan, ano. Pero sabi ko naman, Panginoon, para maging lubos silang mga lagad, huwag nilang pairalin yung damdaming pagkatao. Alisin nawa nila yung damdaming pagkatao. Yan. Alisin nyo yung damdamin yung pagkatao para hindi umiiral yaong, hoy, ikaw ba nung nagkasakit kinumusta ni Apo? Hindi nga bakit kasi si kapatid na pala, dinalaw ba't sa halip na sabihin para walang pagtatampo inaunawaan na natin si Apo kasi busy, maraming, hindi, oo nga, nako, patawa. Sabi ko, screen mo nga, Ama, kung ano ginagawa nila ngayon. Tumikit ako. Nagkukwentuhan sila sa sasakyan. Anong pinag-uusapan nila, Ama? Anong pinag-uusapan nila? Pakinggan mo, anak ko, anong pinag-uusapan nila sa sasakyan? Abla, sabi nila. Ako? Tingnan ko, Kaya, sabi ko po, Panginoon, yung marupok ay palakasin mo. Yung mahina ay patatagin mo. Yung tapat, wag mong paghapi. Itindig mo pa. Hello? Buhay po ba ang Diyos? Mami na mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw magpakailan pa man o taong kanyang mga minamahal. Halina kayo ay magnilay, magbulay sa inyong tinuran. Sa kapwa nyo'y pag-isipang ganap kung makakabuti yan. Kapag hindi makakabuti iyan, wag nang ipagpatuloy pang isiwalat kung ano ang damdamin nang di kayo kapwa mga saktan. Kundi dapat kung marapat, wag mong ililihim iyan. Sa damdamin ay isiwalat
upang ganap na malantad. Nang kayo'y magkaunawaan, nang kayo'y magkaisa, magmahalan, maglaliman, ang damdamin niyong makatotohanan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya dahil buhay ang Diyos, kumusta ka na, Joshua? Kumikibot-kibot. Mas maganda na yung kumikibot-kibot kaysa walang kumikibot-kibot. Kumusta ka na? Ano nga bang pangalan? Virginia. Kumusta ka na, Virgin? Virginia. Kumusta na? Katibay naman ang NGT mo na yan. Ano? Uti-uti. Yan. Pag medyo mabilis-bilis na, hindi. Tatanggalin. Pag niloob ng ama yan, matatanggal kusa yan. Totoo po yan. Aba. Naku po, Panginoon. Ano po? Yan ang gusto ng mga tao. Buhay po ba ang Diyos? Naku po. Ang gusto naman ng ama, ganito. Papuri. Kaya sa inyo pong lahat, nararamdaman niyo po ba yung Panginoon pag nalulungkot siya? Nararamdaman niyo po ba pag nagingit-ngit siya? Nararamdaman niyo po ba siya pag tuwang-tuwa siya? Sana naman po yung nararamdaman yung tuwang-tuwa, lagi niyong asanging maramdaman niyo yon. At yung kung paano po siya nalulungkot, tanong niyo siya. Panginoon, ba't po ba kayo nalulungkot? Pag sinabi niya, kasi anak, ganito, abay, tulungan mo siya para wag siyang malungkot. Pag nagpupuyos siya, nagagalit siya, tanungin mo rin, Panginoon, bakit po ba kayo nagagalit? Tulungan mo rin siya para mawala yung galit, wag ikaw mismo ang magpagalit at magpalungkot sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Kayo po, sa sarili ninyo, pag nagagalit po ba kayo, nasisiyahan kayo? Pag nalulungkot po ba kayo, nasisiyahan kayo? Pag natutuwa po kayo, nasisiyahan kayo. Abay, ganyan din po ang Diyos nyo at ang Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kung kayo ay nasisiyahan at nalulungkot, alamin nyo kung ano yung nakakalungkot. Kung hindi po dapat makalungkot, alisin po ninyo. Kung kayo nasisiyahan at hindi rin dapat makasiya-siya, alamin din po ninyo at huwag nyong ikagalak. Bakit po? Ano po nga po kung nasisiyahan nga ako at nagagalak, ba't alisin ko? Kung nasisiyahan ka at nagagalak ka sa kabiguan ng kapwa mo, hindi ba kasiraan yan? Hindi ba hindi tama yan? At kung halimbawa ay nasisiyahan ka at nagagalak ka dahil sa masamang ginawa ng kapwa mo, hindi ba hindi rin tama yan? At kung kaya ka nasisiyahan, nagagalak ka, napahamak yung kapwa mo, di ba hindi rin tama yan? Kung kaya ka nasisiyahan at nagagalak dahil yung kapwa mo ay naghihirap, di ba hindi rin tama yan? Kung nasisiyahan ka dahil yung kapwa mo umuunlad, kung nasisiyahan ka dahil yung kapwa mo gumaling, kung nasisiyahan ka dahil yung kapwa mo maasenso, kung nasisiyahan ka dahil yung kapwa mo naganda at gumaganda ang samahan, tama yan, ipagpatuloy mo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sa kasiyahan at kagalakan, dalawang uri rin yan. Kung makakapagpahamak sa kapwa mo at hindi kasiya-siya sa Ama, hindi ka karapat-dapat na masiyahan. Sapagkat ikaw lang nasisiyahan, kasama mo yung kalaban ng Ama. Tuwang-tuwa kayong dalawa. Buhay ba ang Diyos? Ang minamahal, pawang katotohanan ng sakit tinuturan, sumayin nyo ang kapayapaan. O tingnan nyo si Boy. Boy, wala ka ng... Pinagsama kayo ng Ama, isang matuwain at isang malungkutin. Isang iyakin at isang... Buhay ba ang Diyos? Naku, Panginoon ko. Kumusta na? Kumusta na? Kahapon wala ka ng lagnat. Gusto mo, ilublob kita sa patubig. Pag nilublob kita, siguro nilangay kita. Kung may dagat lang na malapit dito, ilalangoy kita sa dagat Kaya lang, wala Punta pa tayo ng Ilocos. Kasama ka ba sa akin pag nagpunta ako ng Ilocos?
Ha? Ha? Sasama ka sa akin pag nagpunta ako ng Ilocos? Ha? Hindi. Nanakawin kita sa tatay mo. O gusto mo? Kung gagaling ka naman eh. Di ba? Kaya lang eh. Matagal pa yun eh. Gusto ko ngayon ka na gumaling eh. Kaya, Christian, mabait ka ba? Ano bang ginagawa mo sa inyo? Nakaupo lang. Pero mayroong gumagawa, hindi nakaupo, ano? Ha? Tumayo ka nga. Wala na yung manas kahapon. Pagdalisay yan, ano? Ha, Joshua, ikaw ba, kumusta? Sige nga. Sige nga, lumakad ka doon. Nako. Lumakad ka. Pag di ka lumakad, babalik talaga yan. Lakad. Sige, lakad. Labanan mo. Labanan mo. Lakad, dali ka, Ayaw mo? Bakit? Sige, hindi na kita babalikan. Halika. Huwag kang patalo, halika. Lakad. Lakad. Sige, lakad. Lakad. Lakad ka. Balik ka, balik. Sige. Gusto ko makita yung nanay niyan, ha? Ha? Gusto ko po makita nanay niyan. Sige. Kumusta? Ikaw, Joshua. Tanungin mo nga kay nanay mo kung totoo na yung puso niya. Doon po kayo manalig, Ay, Diyos ko, tama ko. Alam niyo po, pag pinagaling na kayo, dapat hindi na yun eh. Nakakalungkot kayo. Sapagkat maliwanag ang mga mata nyo, no? Nakita nyo, no? Bakit? Anong dahilan? Pag-aralan po ninyo yan, ha? Ano ang dahilan? Wala po ako sasabihin. Basta, lamaban kayo, ano? Laban lang po, laban. Kung hindi kayo lalaban, dalhin nyo na sa ospital. No? Sa doktor. Hindi kayo lalaban. Ikaw din, Diyos, Christian, kung hindi ka susunod, sa doktor ka na lang. Ha? Gusto mo ba? Alam niyo po, pinakamahirap gamutin yung taong mapag-alinlangan. Yung hindi ganap yung pagtitiwala at hindi nagkakasundo ang pamilya. Kailangan yung pamilya ay magkakaisa, lalo na yung asawa at ina para sa mga anak. Yun ang pinaka, sapagkat kayong dalawang dapat para sa inyong anak. Tama po ba? At napakasaya nung ano ba naman kung hindi mo kaano-ano, basta kayo naging masaya, di po ba? Isang pamilya, di po ba? Yan ang dapat.
Kaya kung lahat lang ng tao may pag-ibig, walang galit, walang nanunumbat, walang nagbibilang, walang nagdadamali, kundi lahat ay nagpaparaya. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian, kayong ganap. Sayang, Christian, magaling ka na kahapon. At ito na lang dapat sa leg mo. Dapat winner ka na sa kanila eh. Ano? Virginia, ikaw, gusto mong humabol? Yan, sige, manalik ka. Ilang araw na lang po bago mag-anibersaryo? Taon-taon, kaya may mga namamanata dito dahil ting mag-a-anniversary, may binibigay na hiwaga kaya kung magtitiwala kayo, may mangyayaring hiwagang ganap sa buhay nyo. Sapagkat hindi tao ang nanggagamot at hindi magbibigay ng hiwaga sa inyo ay tao, kundi at kung hindi naman ang Diyos na totoo ang maglilingkod at pinaglilingkuran sa dakong ito, wala nang gamutan. Wala nang gawain. Yan po ang pakatandaan nyo. Kaya sa makatwid, kung kikilalanin nyo ang Diyos na magbibigay sigla, liwanag, galak at buhay sa inyo, kayo ang masisya. Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Buhay po ba ang Diyos? Ang pananampalataya ay ganito. Ano yung panyo mo? Pag halimbawa, sinabi sa iyo ng Espiritu ng Ama, 3 beses lang, anak, magaling ka na. Panaligan mo yun. Sapagkat kung di nagaganap yun, ba't basa? Sige po. Opo. Kung hindi magaganap yun, ibig sabihin, hindi ang Diyos ang nagsalita. Ngayon, para naman maganap yun, magtiwala kang ganap. Dila. Sige, kahit na yung candy mo, tabi mo lang. Dila. Hindi, huwag kang tumingala. Dila ka lang. Dila. Anong pangalan mo? Ilakas mo. Ilakas mo. Ave Maria Purisima. Sabihin mo nga. Ave Maria. Ave Maria Purisima. Uy, maganda na salita niya. Oh, kumusta? Kumusta? Oh, maliwanag na. Sabihin mo nga. Ilakas mo yung pangalan mo. Rogelio Cao. Oh! Rogelio ng Ama. Oh, anong pangalan ng iyong asawa? Aurelio. Ay! Sabihin mo nga, Divine Mercy. Divine Mercy. Uy! Kahapon, di ganyan ano? O, kumusta? Ha? Maganda. Sabihin mo nga, maganda. Maganda. Hey! Buhay po ba ang Diyos? O, sabihin mo, purihin. Purihin ang Ama. Purihin ang Ama. O, lakas mo, lakas. Purihin ang Ama. Purihin. Purihin ang Ama. Purihin ka, Ama. Purihin ka, Ama. Ayan. Kung di ka nagkaganyan, di mo nasabi yun. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Mga minamahal. Yan. O, yung classmate mo. Classmate, marunong ka na ng purihin ka, Ama. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal. Ay, buti ng Ama, lahat ng magkaka-classmate, magkikita-kita rito. Ano po? Sama mo pa yung ibang classmate mo. Wag mo sasama pagka wala na sila sinasabi. Na yung nakakapagsalita, sama mo na. Buhay po ba ang Diyos?
Oh, sabihin mo nga, purihin. Purihin ang Ama. Ay, purihin ang Ama, classmate. Magaling yung classmate mo. Tingnan mo nga. Dito pala kayo magkikita ng classmate mo. Ayan, nako, ayan, tuloy. Sermo na. Sabi siguro nila, ay magka-eskwela siguro nung nag-aaral yun, ano. May sikreto po kami nila. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Nawa ang lahat ng magkaklase ay magkapanagpo sa divine mercy na gawain. Buhay po ba ang Diyos? Meron pa rin po kayong kaklasmate dito eh. Gusto niyo lapitan ko? Yung kaklasmate niyo. Kaya lang magkaibang pulutong sila. Eric, kaklasmate mo ito dati. Pero ngayon eh, kaya yung mga magka-classmate, dapat magka-classmate na ngayon sa purihin, purihin ka Ama, purihin, purihin ka Tuwina, purihin, purihin ka Ama, purihin, purihin ka Tuwina. Di po ba? O kayo po, kumusta? Huwag mo na ililis. Maga. Ano ininom mong gamot? No, sige, wag na. Ikaw, kumusta? Ito po, malabo na po. Nako, yung malabo mong mata, hindi ka... Pumakit sa iyo. Eh, malaki na yung katarata. Kayo po ay anak ng Ama, kaya kung tuwirang kayo ay susunod sa Kanya, at ibibigay niya sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? O ano, susuko ka na ba? Susuko ka na, Christian? O tayo. O, sige. Upo. Anong pangalan ng nanay mo? Ha? Di mo ba siya madadala dito? Yan. Gusto ko siyang makita, ha? Christian. Sino mahal mo? Nanay mo, tatay mo? Ha? Ay, kagaling niya sumagot. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain po kayong ganap. Buhay nga po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, para magkaroon pong kabuluhan ang ginagampanan sa araw-araw sa dakong ito, kayo po ay makatanggap dawa ng kahalagahan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Anong silbi po ng paglilingkod sa inyo? Kung pagkatapos niyong nakinig, nagdaan dito, lumabas doon. Dumaan dito, lumabas doon. Wala pong nanahan dito, walang pumasok dito. Dapat mayroon pong natitira dito, may pumapasok dito. Para nang sa gayon, sa bawat araw, mayroon kayong nagiging pakinabang. Buhay po ba ang Diyos? Tama po ba? Tama po ba? Tumayo ka nga. Hindi yan bugbog. Pina-x-ray mo na ba? Ano sabi? Ha? Hindi nga, kaya nga sabi ko sa hindi bugbog. O, in-x-ray yung buto. O, tapos, sa loob yun eh.
Napakagalang basta yan, di ba? Ganang kunching hindi mababatid kung ano ang kaganapan sa inyo. Ganang hindi nyo nakikita sa tuwing ay nagpapabatid kung sino nangungusap, lamang hindi kayo maliwanag makatanggap. Kaya mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong ganap. Nekkaramaniyahan na. Nekkaramaniyahan. Nekkaramaniyahan. Buhay po ba ang Diyos? Tayo na. Mga alagad. Aguilera na po kayo at babasbasan. Mga, yung pong bago, wala naman pong, pwede po ba bukas na lang ako? Ako po bukas na lang. May bukas pa. Mga alagad na lang po muna ngayon. Ano po?